Ang topic ko ngayon, matapos yung press con ngayon ni PBBM kung saan may ano siya, patutsada kay Imee. Sabi ni PBBM, ha, hindi ko na kapatid yung nasa TV na yun eh. Ha? Hindi niya na raw kapatid yun. O ngayon may sagot na dun si Imee Marcos. Pag-usapan natin yung sagot ni Imee. Ay yung media naman talagang yung media ano rin eh, talagang hindi mo rin ma-control yung media, matapang din. Saka gusto talagang kunin yung reaksyon ni PBBM. Sa mga nakaraan kasi, hindi naman siya natanong sa ng reaksyon eh. Tinanong na si PBBM nung isang media. Ang tanong sa kanya, ano po bang masasabi niyo Mr. President doon sa naging speech o mga aligasyon ng inyong kapatid na si Imee Marcos sa tungkol sa inyo doon sa rally ng iglesia. Ang sagot ni PBBM, medyo matindi rin eh. Hindi raw, ayaw niya raw sana at saka ayaw ng kanilang pamilya na yung kumbaga nilalabas sa publiko yung mga ganyang issue. Kaya daw hindi siya nagre-react kasi ayaw niya nga daw na pag-usapan yan sa publiko. Kumbaga, pampamilya yan na family matter yan. So, sabi niya dapat hindi sana eh. Hmm? Ah, kaya lang, dahil linabas nga ng kanyang kapatid, so at tinanong siya, ang reaksyon ni PBBM doon sa ano na yon, ang reaksyon niya ay sabi ni PBBM, hindi niya nakapatid yung nakita, yung nagsalita sa INC rally at nakita sa TV, hindi niya na raw kapatid yun. Kahit daw yung kanilang mga kakilala, mga pinsan, ang tingin daw doon hindi na si Imee yun. Oh, yun ang yun ang ah, yun ang sabi ni PBBM. Kaya ano daw worried na daw sila tungkol kay Imee. Hmm. Ngayon nakarating agad kay Imee siyempre yun. Oh, may post ngayon si Imee Marcos. Hindi naman mahaba yung reaksyon niya. Ang post lang ni Imee Marcos, sabi ni Imee Marcos, "Bongbong, ako 'to. Kung ano-ano na nakikita mo ading, patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako." Ah, kumbaga, sabi ni Imee, kasi nga ang patutsada ni PBBM, hindi niya nakapatid yung nagsalita na yon. Actually, ang ibig sabihin doon ni PBBM, parang hindi na si Imee yun. Hindi na si Imee na nakilala niya, nakasama nila sa pamilya. Pwedeng sabihin, parang anong tawag dyan? Na ano ba yon? Hmm? Ah, ano yun? Sabi nga nung isang netizen, bakit nahawaan na ba ng mga Duterte? Ang ugali na ba ay parang Duterte na hindi nyo na makilala na kung si Amy pa yun? ha? Okay. May iba namang netizen ang reaksyon naman. Bakit? Para bang napasok ng masamang espiritu? Hindi. Ang ibig sabihin talaga ni PBBM, hindi niya inaasahan kay Amy yun. Kasi hindi naman ganun si Amy. Kaya yung nakita daw ng publiko na nagsalita, parang hindi na si Amy yun. Sabi ni PBBM. Kaya ang reaksyon ni Amy, siya daw yun. Talagang talagang pinapanindigan ni Amy na siya yun. At ang sinasabi ni Amy, walang problema sa kanya. Walang problema sa kanya. Parang pinapanindigan ni Amy, alam niya ang ginagawa niya at sa tingin niya tama yung ginagawa niya at may patutsada siya. Actually, yung patutsada ni Amy, kontra patutsada ni Amy kay PBBM, parang pinapalabas niya na yung dati niyang akusasyon na hindi na alam ni PBBM. 'Di ba yung speech ni Amy doon, mahaba yun. Ang sabi niya, lulong na talaga sa droga si PBBM, hindi na alam ang pinagagawa. O di inulit niya na naman ngayon, bongbong ako to, kung ano-ano nang nakikita mo ading.
Yan, kumbaga, ni-raise niya na naman yung gano'ng ano, pero maganda rin yung sagot ni ano diyan, sa issue na 'yan. Yung sagot ni Benhur Abalos. Sabi ni Benhur Abalos, "Matagal kong nakasama si PBBM. Kung siya ay lulong nga sa illegal na droga, hindi ganyan, eh. Ah, ano ba, presidente ka, araw-araw nakikita ang ginagawa mo, yung mga lakad mo, yung pagsasalita mo, yung gawi mo, yung kilos mo. Imposibleng hindi makita yung ano mo, eh." Oo nga naman ano. Puwede siguro nung mga panahon, halimbawa sabi nga may nag-comment nga, siguro nung nasa US nga, puwedeng nalulong siya sa ano, at siguro ano, ang mayayaman naman mayroon naman talagang ganyan. Pero yung pagkaka-describe kasi ni Amy doon sa speech niya, ano na, eh, maghapon na daw nagdodroga, nagiinuman, at hindi na alam ang ginagawa, ano, kumbaga wala na sa katinuan. Parang hindi mo naman mapansin kay PBBM yun, eh. Ah, yun tama, tama. Yun yung obserbasyon ah, ni dating DILG Secretary Binhur Abalos. Parang hindi naman gano'n. Hmm, ano yun, eh, yung mga description ni Amy doon sa speech niya masyado na parang ano na, eh, ay hindi naman nakikita sa mga ano, kung presidente ka araw-araw nakikita ang lakad mo kung saan-saan ka, eh. Wala namang, gano'ng ano. Siguro nun nga, nung mga panahon na binata pa siguro si PBBM o kaya kahit na ngayon nung may pamilya na, pero hindi siguro yung, ang ano kasi ni Amy lulong, eh, oo. Pero anyway, ayan, sinagot na ni Amy si PBBM dun. Ang sabi niya, siya yun. Siya yun. Oo, ang kung balik niya kay PBBM, kung ano-ano na daw kasing nakikita ni PBBM. Ha? Mukhang mahirap na magkaanuhan 'to, sa tingin niyo? Sa tingin niyo mga kabunyo, magkakabalikan pa kaya ang ano niyan, magkapatid na 'yan? Parang mahirap nang ibalik yung ano nila 'no, relasyon nila bilang magkapamilya, magkapatid. Lalo pa't palapit na ang 2028. Talagang ano na 'yan si Amy, naka-commit na sa mga Duterte 'yan. Kaya lang, dahil ba sa commitment dahil niya sa ano niya, pagtatanggol niya kila Sara, kila Digong, umabot siya sa punto na ganyan ang gawin niya sa kapatid niya at sa pamilya niya. Matindi naman. Anyway, so 'yan mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.